Sugatan ng isang pulis matapos hatawin ng bakal na tubo ng isang lalaki sa loob mismo ng presinto sa Maynila. Ang suspect nasa presinto noon matapos reklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Laging una ka sa balita ni Jomera Presto, exclusive. Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng kanyang kabaro na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Ang 30 anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Ang claim ng gwardiya is nag-hallucinate. Tapos kung ano-ano daw sinasabi, sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o ano man, nalaglag dun sa, patungo dun sa area nung binabantayan ng gwardiya. Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang suspect na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang suspect sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri. Labas ko rito, pag gano'n ko dito, nakabalila yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yung dalawa. Ano ba sila ng ano? Pamalo. 3 pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putulin ang kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala. Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril. Dahil dito, may posibilidad na hindi na maipagpatuloy ni Patrolman Gabumpa ang kanyang pagiging pulis. Right-handed kasi siya so paano siya makakapag-ano ng panganib sa pamamagitan ng paggamit ng baril, trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. So kapag pinilit niya yun, hindi na siya magiging effective dun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya accurate. Susubukan daw nila kung pwedeng makapag-apply ang biktima ng Total Physical Permanent Disability o TPPD sa NAPOLCOM para makuha ng maaga ang kanyang pensyon. Nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ng suspect na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gayon din ang biktimang pulis. Ito ang unang balita. Jomer Presto, GMA News.